As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at puno ng pag-asang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, at ito ang ating palatuntunang Rise and Reflect. At palagi ko pong sinasabi na because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Kaya po tayo bumabangon sa araw-araw ay sapagkat napakabuti ng ating Panginoong Diyos sa atin na muli niyang ipinahihiram ang buhay na ating taglay ngayon. Great is His faithfulness. At akin pong binabati ang mga kaibigan natin dyan sa San Pedro City, lalong-lalo na po ang mga tagapakinig natin dyan sa Barangay Landayan, Barangay Philinvest, Barangay St. Joseph, sa Villa Rosa, Southville, sa Pasita at Crisantimum, ganon din po sa Langgam, Sampaguita at Calindola. At ang atin pong masugid na sumusubaybay dito po sa ating himpilan, ang atin pong kaibigan mula dyan sa Talisay, Cebu. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At ganun din po ating binabati ang mga nakikinig sa iba't ibang mga stasyon dito sa Luzon. At ang ating mga kaibigang nakatutok naman sa atin pong Facebook page at YouTube channel sa iba't ibang dako ng sanlibutan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating himpilan at sa ating palatuntunan. Dito nga po sa Rise and Reflect ay ating pinasisimulan ang bawat umaga, ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At itinutuloy natin ang ating aklat na sinimulan, ang Genesis. Ngayon po ay sa Kabanatang 39 tayo, talatang 7 hanggang 23. Pakinggan niyo po ang aking babasahin mula sa Ang Bible Pinoy Version. Dumating yung time, nagkagusto sa kanya yung asawa ni Potiphar kay Joseph. Sinabi nito, "Halika, sipingan mo ako." Tinanggihan niya ito at sinabi, "Ma'am, mula nung dumating ako dito, wala nang pinroblema ang amo ko na kahit ano. Pinagkatiwala na niya sa akin ang lahat ng pag-aari niya. Pantay lang kami dito sa bahay at wala siyang pinagdamot sa akin except sa iyo na asawa niya. Hindi ako gagawa ng masama at ayokong magkasala sa Diyos." Araw-araw, inaakit si Joseph ng babae, pero di niya ito pinapansin.
Pero isang araw, pagpunta ni Joseph sa bahay para magtrabaho, wala ni isang katulong na nandun. Biglang hinatak ng babae ang damit ni Joseph at sinabi, "Sipingan mo na ako." Pero umiwas siya at tumakbo palabas. Naiwan sa babae ang damit niya. Nung makita ng babae na naiwan ni Joseph yung damit niya at nakalabas na siya sa bahay, tinawag niya agad ang mga katulong at sinabi, "Tingnan niyo ito. Iniinsulto tayo ng Hebron na dinala dito ng asawa ko. Pumasok siya sa kwarto ko at gusto akong rapin. Buti na lang nakasigaw agad ako. Tapos nung sumigaw ako, bigla siyang tumakbo palabas. Kaya naiwan ang damit niya dito." Tinabi niya yung damit hanggang dumating ang asawa niya. Tapos inulit niya yung kwento niya. "Pumasok sa kwarto ko yung Hebron na alipin na dinala mo dito. Gusto niya akong rapin. Pero nung sumigaw ako, bigla siyang tumakbo palabas at naiwan ang damit niya dito." Galit na galit si Potiphar sa kinuwento ng asawa niya. Pinaaresto niya si Joseph at dinala sa kulungan kung saan nandoon yung mga pinakulong ng hari. At doon nga pinagstay si Joseph. Pero hindi siya pinabayaan ni Lord at blines pa siya. Natuwa sa kanya yung bantay ng kulungan. Ginawa siya nitong in charge sa ibang mga preso at sa kanya pinagkatiwala ang lahat ng gawain doon. Hindi na pinoproblema ng bantay yung mga ginagawa ni Joseph kasi lagi siyang tinutulungan ni Lord at nagiging successful ang lahat ng ginagawa niya. Matiyagang pananampalataya. Kaibigan, naranasan mo na bang magkaproblema dahil sa paggawa ng tama? Matapos ibenta sa pagkaalipin at pagkatapos ay bilhin ng isang mayamang Egyptian, si Joseph ay umunlad. Nabihag din niya sa paghanga ang mata ng asawa ng kanyang amo. Hindi tulad ng kanyang kapatid na si Judah na hindi napigilan ang kanyang sarili ng matukso. Sang-ayon doon sa Genesis chapter 38 verses 15 and 16, si Joseph ay isang modelo ng integridad. Bilang tugon sa panukala ng asawa ni Potiphar, nagbigay si Joseph ng talumpati. Sinabi niya sa asawa ni Potiphar na si Soleika, sang-ayon sa Judeo-Christian Old Testament at Quran, na hindi niya maaaring traidorin ang kanyang among si Potiphar. Higit sa lahat, sinabi niya sa kanya na gusto niyang gawin kung ano ang tama sa harap ng Diyos. Sa talatang 9, "Kung gayon, paano ko magagawa ang gayong masamang bagay at magkasala laban sa Diyos?" ang sabi ni Joseph. Sa lahat ng nangyari, maaaring naisip natin kung nanatili pa rin ba si Joseph sa pananampalataya sa Diyos. Pagkatapos na ang kanyang mga kapatid ay magalit sa kanya, ipagbilis siya at binili bilang alipin, parang mahirap isipin na nanatili siyang nagtatapat sa ating Panginoong Diyos. Pero ang ating nabasa ay tumitiyak sa atin na ang kanyang tugon sa lahat ng mga paghihirap na kanyang pinagdaanan ay ang magtiwala sa Diyos. Nanatili siya na nagtitiwala at nanghahawak sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Nanghahawak pa rin siya, natuto pa rin ng Diyos ang kanyang mga panaginip tungkol sa mga bigkis ng uhay at mga bituin. Sa lahat ng iyon, ang naging ganti sa kanya ay maling akusasyon ng asawa ni Potiphar at si Joseph ay ipinakulong. Si Joseph ay kumilos ng may karunungan at pananampalataya, ngunit ang kanyang gantimpala ay pagkakakulong. Muli at muli, kaibigan, sa banal na kasulatan ay napapansin natin na ang matuwid ay nagdurusa. Si David, halimbawa, pagkatapos na siya ay i-anoint bilang hari, ay kinailangan niyang tumakas sa palasyo at magtago para sa kanyang buhay mula sa pagbabanta ni Saul. Ang propetang si Elias ay inusig ni na Haring Ahab at Jezebel. At sa bagong tipan, si Pablo at si Silas ay ikinulong dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi pinipigilan ng Diyos na sila ay maghirap at magdusa. Ngunit siya, ang ating Panginoong Diyos, ay kasama nila sa lahat ng mga pagdurusang ito. Sang-ayon sa talatang 21 hanggang 23. Kaibigan, ang ating mundo, ang mga tao ay dumadaing sa ilalim ng bigat ng kasalanan.
Ang paglakad kasama ang Diyos ay nangangahulugan ng pagtitiwala na siya ay kasama natin sa kabiguan, sakit, at pagkawala o kamatayan. Ipinaalala sa atin ni Apostol Pedro sa unang Pedro, Kabanatang 2, Talatang 21. Dito kayo tinawag, ang sabi niya, sapagkat si Kristo ay nagbata dahil sa inyo na nag-iwan sa inyo ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga hakbang. Ngunit hindi tayo, kaibigan, mananatili sa ganyang kalagayan sapagkat sinabi ng Biblia sa unang Pedro, Kabanatang 5, Talatang 6 ang ganito, kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay kanyang itaas sa takdang panahon. Kaibigan, ang mga paghihirap ng mga mananampalataya, mga sakit, pagdurusa na ating pinagdadaanan ngayon, mga problema, ay hindi magtatagal sa takdang panahon sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Tatanggapin natin ang gantimpala na buhay na walang hanggan at masaganang buhay na kasama siya sa bagong langit at bagong lupa na inihahanda niya sa mga matiyagang susunod mananampalataya sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, ano ang matututunan natin sa tugon ni Joseph sa asawa ni Potiphar? May mga pagkakataon bang mababalikan mo ang iyong buhay at makita kung paano ka sinamahan ng Diyos sa mga mahihirap na panahon? Paano ito nagpapalakas ng iyong pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Diyos? Para sa iyong insight, reflection, or comment, maaari mong ipadala sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Para naman po sa inyo na nasa Facebook page at YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong mga reflection sa ating ginawang pagbabasa at pag-aaral sa umagang ito. Kaibigan, nais kong ihandog sa inyo ang isang makalangit na awitin na may pamagat, Kung Sagot ay Di Sapat, na inawit ni Precious Shekinah Bawaan. Pakinggan po natin ang makalangit na awiting ito. Kahit bundok man ang unang pagsubok, hinarap, inakyat, nagwagi, at pagsapit mo sa patag, nakita ang aninong halos di mo magkapit. At sa sarili ang akala mo'y kaya, hawak mong gabay ang salita. Ngunit sa pasaning kay bigat susuko ka, sinaulo mong talatay na sana. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanya puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Huwag na magtanong pa, bakit nga ba? Landas ng ating Diyos ay alamin. Papanatag ang damdamin, tanaw mong kanya
kanyang layunin. May luha man tagumpay ay kakamtin. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas at mapayapa. Kung sagot ay di sapat, kung sagot ay di sapat, kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Purihin ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Kung ang sagot ay hindi sapat, nariyan ang ating Panginoong Diyos. Kaibigan, dadako tayo sa ating pananalangin at nais kong samahan mo kami sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, bigyan mo kami ng lakas upang magtiyaga at maging matibay sa aming pananampalataya. Buksan niyo po ang aming mga mata upang makita ang iyong walang hanggang pag-ibig at pag-aaruga sa bawat isa sa amin. Umalalim na pag-ibig ni Jesus ang aming madama sa panahon na kami po ay sinusubok sa aming mga pananampalataya. Tumatanaw kami, Panginoon, sa inyong pangako sa pagdating ng araw na iyon na ikaw ay makikita namin sa alapaap ng langit at dadalhin niyo ang mga maliligtas sa langit na bayan. Panginoon, ngayong umaga akin pong ipinapakiusap at inilalapit sa inyo ang mga panalangin ng aming mga kaibigan na kanila pong inilagay sa comment section. Dakilang Ama, kayo po ang nakakakita sa kanilang mga sitwasyon. Malapit kayo sa kanila. Ipinapakiusap ko po, natugunin po ninyo ang kanilang mga pangangailangan. Akin din pong itinataas sa inyo ang pasasalamat ng aming mga kaibigan na kanila na pong natanggap ang kasagutan sa kanila pong mga panalangin, mga pagpapagaling na inyo pong ibinigay sa kanilang mga mahal sa buhay, pagtatagumpay ng kanilang mga anak sa pag-aaral, sa mga examination na kanila pong pinagdaanan. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi nyo sila pinabayaan, ginabayan nyo sila, at ngayon po ay naranasan nila ang tamis ng pagtatagumpay. Salamat po sa inyong kabutihan. Maraming salamat na inyo pong inilalaan ang mga pagpapalang para sa amin sa buong maghapong ito. Ang pag-iingat ng mga piling anghel ay patuloy na maranasan ng aming mga kaibigan sa kanila pong paghahayo sa mga pagawaan, opisina na kanila pong pinaglilingkuran. Maging pagpapala kami sa amin pong makakasalamuha sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay dito sa ating palatuntunan. Ikaw ay manatili dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At para po sa inyong patuloy na pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos, akin pong ini-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address kasama ng contact number upang mas mabilis po nating maipapadala ang mga araling ito. Ang atin pong mga numero kung saan pwede nyong ipadala ang inyong mga pangalan at kumpletong address, 0917-1742-777.
0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At sa inyo naman po na nasa Facebook page at YouTube channel, dyan po sa comment section, pwede nyo pong i-comment ang inyong kompletong pangalan at address, contact numbers para po sa ating Bible Study Guide. Ganon din po, ang mga numerong ito ay nakalaan para sa inyo pong mga katanungan, mga paglilinaw at prayer request. Kaibigan, sinasaliksik mo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang nagpapatutuo sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ang iyong kaibigan, Narcaranza, nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Patuloy po kayong tumutok dito sa ating himpilan sapagkat ipagkakaloob pa natin ang mga makalangit na awitin at ang iba't ibang mga programa sa buong maghapong ito. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears, I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.